Aquarius, hi, welcome to Mr. Queen PH. At ito ang inyong weekly reading for March 24 to 30, 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Paki-check nyo lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support. Like, share this video at comment na rin kayo kung kayo'y naka-resonate. Okay, let's see what's coming to you ngayong week for Aquarius. So this is your overall energy, possible challenge, opportunity, blessing, energy ng inyong money, career, finances, and then sa love life. Bottom of the deck, the Five of Cups. Yung iba sa inyo, Aquarius, maaring meron kayong pinagdadaan ng kalungkutan, or parang may pagsisisi, no? May regrets. Maaring sa mga bagay na hindi mo pinursu before, yung parang hinayaan mo, like pangarap mo na hindi mo sinubukang gawin. Maaring may kinalaman rin sa oras to, yung tipong kung iniisip mo na sana ginawa mo na noon pa, di sana may nakukuha kang resulta nung sinimulan mo. Ganon. So, ayan o. Some of you are broken-hearted. This can be opportunity sa career or business or anything na magbibigay sana sa'yo ng financial stability. Okay. Overall energy, the Hermit. You are reassessing your situation, ano yung pwede mong baguhin, ano yung pwede mong i-improve sa sarili mo. Isolation din to so maaring umiiwas ka ngayon sa ibang tao, no? You just want to have time para sa sarili mo. And then your challenge is the Star. Actually, ang challenge dito is parang yung sarili mo rin, no? Maaring alam mo yung parang sinisisi mo yung sarili mo. Na dapat ito yung ginawa ko or dapat iniwasan ko to. Kaya lang kasi may mga bagay na kailangan talagang mangyari dahil yun yung magbibigay sa'yo ng lesson na kailangan mong matutunan in this lifetime. So, it's time for you to focus on healing because itong the Star is about healing from your past, healing from your mistakes. At hindi pa huli ang lahat. Oo, kasi kung makikita mo tong Five of Cups, nagdudwell siya dun sa mga natapon na pero meron pa siyang 2 cups dito. Tapos para may party sa likod, hindi niyo napapansin kasi nakafocus siya dun sa mga natapon na. 'Di ba? Na wala na siyang magagawa. So kumbaga parang nasasayang yung opportunity na to kasi nagfo-focus ka dun sa mga bagay na tapos na, nangyari na. Okay, your opportunity is the Six of Cups. Six of Cups is nostalgia, energy ng past. Maaring meron kang opportunity ngayon na balikan yung dati mong pangarap, balikan yung dati mong plano, 'di ba? Make sense? Kasi pwedeng yung iba sa inyo ay nanghihinayang, no? May regrets kayo dahil sa hindi nyo nagawa ang isang bagay. But meron pang iba meron pang ibang opportunity for you. Kailangan lang mas maging open-minded ka at mas maging creative ka. Some of you naman, there's an opportunity of reconciliation, pag-aayos, pakikipagbati sa mga taong nakaaway mo. Pwede rin naman tong balikan, no, ng romantic partner. But of course, kailangan din pag-isipan mo kung babalik ka talaga dun sa partner na yon. And then your blessing is the King of Pentacles. O, diba? Ang ganda ng blessing nyo. Financial stability. This is also leadership role sa career, sa trabaho, sa business. So, it's all going to be worth it naman. Lahat ng mga sacrifices mo. Some of you merong celebration. This can be celebration ng may magbe-birthday sa family nyo or meron kang isa-celebrate na achievement mo. Especially sa career.
Sa money, career, finances, you have the Five of Pentacles. This is financial struggle. Okay? So, maaring iba sa inyo, you may be experiencing financial struggle. But, I think, ito yung blessing mo na matatapos na yan. Kasi you have this opportunity na makapag-bounce back. And then, your love life, you have the Ace of Cups. So, new opportunity for a romantic relationship na if you're single. Kung ikaw naman ay may karelasyon ngayon at kayo ay nag-away or nagkatampuhan, so I see reconciliation, pag-aayos, maaring meron ditong hihingi ng tawad sa kanyang nagawa. Okay, what else? Aquarius. Ano tong no? I think yung iba sa inyo ayaw magpa-check up. So, kung meron kayong kailangan ng ayusin sa kalusugan nyo, magpa-check up kayo. Napaka-importante ng kalusugan ngayon. Merong communication na parating. Conversation with someone. Pwedeng importanteng conversation to. Some of you, maaring meron din kayong, parang magsiset kayo ng boundaries, no? Sa isang tao na parang nagte-take advantage na sa inyo. This can also mean sa situation na meron kayo. Let's say sa trabaho. Parang laging ikaw na lang yung pinipresenta na mag-OT. 'Di ba? So magsiset ka ng boundaries. Na hindi ka na dapat lagi mag-OT. Para na lang kung gusto mo talaga. Fourth house, which is about your home. So, maaring merong issue na kailangan kang ayusin sa bahay, sa family. 10th house, and also sa career naman. So yung iba sa inyo, meron kayong focus on taking care of your home and then your career kung meron kayong trabaho ngayon. So, parang pinagsasabay-sabay mo nga yung priorities mo. Okay lang naman yan kung kaya mong i-balance. Okay? So, this is also pagbalik sa yung sa kagustuhan mo na ma-achieve, no? Pwede kasing hindi mo siya naasikaso before. So, ngayon, mas mas inspired na mas maraming ma-achieve sa career or sa business. Stepping into your own power. Don't take a back seat in your story. It's time to step up. You are stepping up. Aquarius. The bigger picture, take a step back and gather your thoughts and feelings. So, yung mga decisions mo or yung mga gagawin mo, plano mo, pag-iisipan mong maigi. Kasi iwasan mo na magkaroon ng desisyon na pagsisisihan mo lang. And at the same time, you're going to own your decisions. Okay? So, that is your reading, Aquarius. Thank you so much. See you again.